Yan, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kalingap, mga ka-business. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ang reaction. Itong photoshoot ng Danjoy para dito nga po sa nalalapit na celebration ng birthday nitong si Joy. At yan na, bago po tayo magpatuloy dito sa ating gagawing reaction video patungkol nga po dito sa naging photoshoot ng para dito sa gaganaping birthday nito si Joy ay syempre lagi po nating paalala mga kalingap, mga ka-business, patuloy lang po nating suportahan ang ama ng kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po si Kalingap Rob at ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganun din po ang may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganun din po mga Kalingap, mga ka-business, ang lahat po ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na po natin sa ating patuloy na susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. At yun, tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction dito sa Danjoy. At eto nga mga kalingap, mga ka-business, dito sa naging photoshoot ng Danjoy para nga doon sa nalalapit na birthday celebration nitong si Joy ay talaga namang pagdating pa lang nitong si Kalingap Dan ay hindi niya mapigilang sabihin dito kay Joy yung sobrang na-attract siya dito kay Joy. Parang ilang beses niya ito sinabi na napakaganda ni Joy. Ito, pakinggan natin mga kalingap, mga ka-business. Ganda mo, Joy, Diba? Yan yung unang salubong ni Kalingap Dan dito kay Joy. Pagkakita pa lang niya dito kay Joy, nilapitan niya at sinabi niyang, ang ganda mo, Joy, diba? attract siya sa kagandahan ni Joy. At totoo naman, mga kalingap, mga ka-business, na talaga na mga dito sa naging ayos nitong si Joy dito sa kanyang photoshoot na ito ay talaga namang mas lumitaw talaga ang angking kagandahan nitong si Joy. 'Di ba? Maganda na siya pag siya walang makeup, pero kita nyo naman nung nagkaroon siya ng makeup, mas lalong tumingkad ang kanyang kagandahan. Maging yung extension ng kanyang buhok, 'di ba? Umaba yung buhok ni Joy, talaga naman bumagay sa kanya. Kaya nga kita nyo naman, talaga naman nung makita ni Kalingap Dan itong si Joy, ay sobra siyang na-attract dito. Di ba mga kalingap, mga ka-business? At dito, mga kalingap, mga ka-business, natuwa lang ako dito sa dito na sa tanong ni Kalingap Dan dito kay Joy kung kinakabahan ba ito. Ito, pakinggan natin. Nakabahan ka? Parang ikaw yung kinakabahan. Oo, ako. First time ko eh. Di ba? Tinanong niya si Joy kung kinakabahan si Joy, ay yung pala naman ay siya yung kinakabahan. Kaya naibalik sa kanya ni Joy yung tanong na parang ikaw yung kinakabahan eh. At yun nga pala yung nararamdaman ni Kalingap Dan. Kinakabahan siya noong time na yun. Kasi sinabi din naman niya na first time niya yung mag-photoshoot ng ganon. Ang lakas makatanong ng kinakabahan. Yung pala naman siya yung kinakabahan, di ba? Pero bagamat kinakabahan nito si Kalingap Dan ay talaga namang ipinakita din at ibinigay din niya yung kanyang best para magawa ng maayos itong photoshoot nilang ito ni Joy. 'Di ba? Talaga namang ika nga ang mga posing nilang dalawa ay kahit alam nating photoshoot lang yan para sa idaraos ng birthday nitong si Joy ay ika nga ni Kalingap Rob ay parang prenup na, 'di ba? Talaga naman nakakakilig
yung titigan nila, yung alam niyo yung chemistry nila, talagang labas na labas dito. Kaya naman kita nyo naman yung reaksyon nitong sila Kuya Bobby 143 at itong si Kalingap Tata. Talaga namang hindi nila mapigilan ang kanilang nararamdamang kilig dito. At alam ko mga Kalingap, mga kabisnes, na kayo din. Kayo din na mga nanood dito sa vlog na ito ni Kalingap Rob ay alam kong hindi nyo din napigilan ang inyong kilig. Lalo na nga doon sa mga eksenang napaka-sweet ng kanilang mga posing, di ba? At eto pa, mga Kalingap, mga ka-business. Pagkatapos nitong unang pasada ng kanilang photoshoot na ito, nung kumakain na sila, dito ay muling binanggit nitong si Kalingap Dan o muli niyang napansin ang taglay na kagandahan nitong si Joy. Eto, pakinggan natin. Grabe, Joy. Ibang-iba yung ano, yung ganda mo ngayon. Di ba? Padalawang beses na yan. At ika nga ay hindi talaga makamove on itong si Kalingap Dan doon sa taglay na kagandahang nakikita niya dito kay Joy, di ba? Gandang-ganda talaga siya dito kay Joy. Kaya naman tingin ko mas lalo pa siyang na-inlove dito kay Joy. At sa sinabi naman yan ni Kalingap Dan ay ito naman yung tugon sa kanya ni Joy. Pakinggan natin. Gwapo ka naman. Oh, naks naman. Di ba, Kalingap Dan? Nagagandahan ka man kay Joy, pero itong si Joy ay nagagwapuhan naman sa iyo. Which lang, di ba? At totoo naman, dito naman sa atay talaga ni Kalingap Dan na ito, talaga namang ang lakas din ang dating niya dito. Ika nga ay gwapong-gwapo din naman dito si Kalingap Dan. Ika nga ay kung gwapo na siya, kahit walang gantong photoshoot, ay mas lalong lumakas yung dating dito ni Kalingap Dan. At napansin niya ni Joy. At syempre, pansing-pansin niya ni Joy. Pero dahil nga dyan sa ikangay taglay na kagandahan ngayon nitong si Joy, dito nga sa ginawa nilang photoshoot na ito, ay talaga namang hindi maiwasan itong si Kalingap Dan na mayat mayan titigan itong si Joy. Kaya naman ito yung nasabi sa kanya nitong si Joy. Pakinggan ulit natin. Matutunaw na ako niyan. Kanina ka pa tingin. Oo, di ba? Oo nga naman, Kalingap Dan. Huwag mo nga naman pakatingnan nitong si Joy at baka matunaw na. Kaya lang, ayun nga, hindi talaga maiwasan o mapigilan itong si Kalingap Dan ang titigan itong si Joy kasi nga sobra siyang na-attract sa taglay na kagandahan nitong si Joy. Di ba? At hindi din naman natin masisi itong si Kalingap Dan. Kasi kung tayo nga na nanonood lang ay hindi din natin mapigilan na mapawaw sa taglay na kagandahan ngayon itong si Joy. Ika nga, yun, sabi ko nga kanina ay mas lalong lumutang dito ang kagandahan nitong si Joy. At dito nga sa sinabi ni Joy na ito kay Kalingap Dan na huwag siyang pakatitigan dahil baka siya matunaw, ay ito na lang ang naging tugon dito ni Kalingap Dan. Pakinggan ulit natin. Wala. Ang ganda mo kasi. Di ba? Hindi maitanggi ni Kalingap Dan na talagang gandang-ganda siya dito kay Joy. Kaya hindi niya maiwasang ito'y titigan. At parang patatlong beses na niya itong sinabi, di ba? Patatlong beses niya na sinabi o inihayag kung gaano siya na-attract sa kagandahan nitong si Joy. Talaga naman, Kalingap Dan. At yun, pagkatapos nga nilang kumain ay tinuloy na nila yung kanilang ginagawang photoshoot. At nung nag-break sila, nung nag-break time, kinausap nitong si Kalingap Dan itong si Joy. At eto nga yung isa sa doon sa
ika nga ay tumawag ng pansin sa akin sa mga sinabi nitong si Kalingap Dan. Eto, pakinggan natin mga Kalingap, mga ka-business. At sa mga naging pahayag na ito ni Kalingap Dan, siguradong mas lalo kayong kikiligin. Hindi ako nagsisisi at hindi ako nanghihinayang sa mga nakaraan. Ang unawa ko dito, mga Kalingap, mga ka-business, sa sinasabi ni Kalingap Dan na hindi siya nagsisisi doon sa mga nakaraan, ang unawa ko dito ay yung kasama na yung mga nakaraan niyang naging karelasyon. Yun yung pagkaunawa ko dito. At syempre, yun ding nakaraan niyang love team. Diba? Kumbaga hindi niya pinagsisisihan na nawala yung nakaraan niyang love team at yung mga nakaraan niyang naging karelasyon. Ito tuloy natin. Kumpara ngayon talagang ang sarap mong ang sarap mong ipaglaban, Joy. At saka Joy, ang sarap mo rin kasi mahalin. O, diba? Kaya ako nasabi na kasama dito yung mga nakaraan niyang karelasyon o naging relasyon at syempre yung nakaraan niyang naging love team. Ay kasi nga, 'di ba, yung pagkakasabi ni Kalingap Dan dito, ay ang sarap mong ipaglaban at ang sarap mong mahalin. 'Di ba? Kumbaga, hindi siya nanghihinayang na ipinaglalaban niya itong si Joy. Dahil alam naman natin, mga Kalingap, mga ka-business, na talaga ng mga inuulan din ang dalawang ito ng napakaraming basher. At hindi din basta-basta yung nagiging bashing sa kanila. At ito yung nakikita kong sinasabi ni Kalingap Dan na ang sarap mong ipaglaban. Kumbaga ipinaglalaban ni Kalingap Dan ang kanilang love team nitong si Joy at mismong itong si Joy doon sa mga basher. Kumbaga hindi siya nanghihinayang na ipaglaban itong si Joy. At hindi din siya nanghihinayang na paglaanan ng pagmamahal itong si Joy. 'Di ba mga Kalingap, mga ka-business? At nakita natin dito sa mga sinabing ito ni Kalingap Dan, bagamat hindi umimik doon si Joy sa mga sinabi niya yon, pero nakita natin sa reaction nitong si Joy na sobra niyang na-appreciate yung sinabi niyo ni Kalingap Dan. 'Di ba? At dito tinanong ni Kalingap Dan itong si Joy kung nararamdaman ba nitong si Joy yung ginagawa niyang effort para mahalin itong si Joy. At eto naman, yung sagot dyan nitong si Joy. Ito yung sagot ni Joy dito sa tanong ni Kalingap Dan. Siyempre, nakifeel ko yung ano mo. Na special ka sa akin. Ramdam mo naman yan. Yung care ko sa'yo. Para sa akin parang imposible naman talaga na hindi maramdaman ni Joy yung pag-care nga nitong si Kalingap Dan sa kanya. Kasi nakikita naman natin, di ba? Kumbaga kung tayo nga na viewers ng Dan Joy ay nakikita naman natin, nararamdaman natin yung totoong pag-care nitong si Kalingap Dan dito kay Joy. Ay ito pa kaya si Joy hindi makaramdam, di ba? Ay siya nga yung ikinikare. Siya yung pinapahalaga nitong si Kalingap Dan. Kaya alam natin na ramdam talaga yan ni Joy. Kaya lang mga Kalingap, mga ka-business, dito sa mga sumunod na eksena, dito sa sinabi ni Kalingap Dan, medyo naguluhan lang ako dun sa naging reaction dito ni Joy. Na sabi ko nga ano kaya ang ibig sabihin dito ni Joy sa kanyang naging reaksyon dito sa sinabi ni Kalingap Dan. Nagkaroon ba siya dito ng kaunting pagdududa kay Kalingap Dan o iniwasan lang talaga niya yung kanyang iniwasan lang talaga niya yung mapag-usapan itong mga bagay na ito. Kaya parang tila ba umiwas dito si Joy. Eto, panoorin natin. Pasensya na pala, Joy, sa mga issues na patuloy na nadadagdagan kahit na kung ano-anong kwento na lang. Naniniwala ka ba, Joy, sa mga issues na mga lumalabas? Ewan. Ha? Ewan.
Ba't inalis mo yung kamay mo? Di ba mga kalingap, mga ka-business? Ang naging sagot ni Joy ay ewan. Sabay alis ng kanyang kamay. Sabay tanggal niya doon sa sabay tanggal niya doon sa kanyang kamay sa pagkakahawak ni Kalingap Dan. Parang ang ramdam ko dito, undecided siya kung maniniwala ba siya o hindi doon sa mga kumakalat na issue. Na tila ba may girlfriend daw itong si Kalingap Dan. Kumbaga parang hindi pa siya makapag-decide kung maniniwala siya o hindi. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? O talagang ayaw lang niyang pag-usapan ang mga ganitong bagay. At kung ayaw niya itong pag-usapan, ano nga ba ang nararamdaman niya dito sa tuwing nauungkat itong isyong ito? Nasasaktan ba siya pag naririnig niya yung isyong yan? Dahil mahal na niya itong si Kalingap Dan? Yun ba ang ibig sabihin nun? Diba mga Kalingap, mga ka-business? Ito tuloy lang natin. Siyempre, nagsasabi naman ako ng totoo sa'yo. Di ba nag-usap naman tayo? Yung pinuntahan kita ng 6 a.m. ng umaga sa apartment niyo. Na... Joy, bakit umiiwas ka ng tingin sa akin? Diba? Ang ikinilos dito ni Joy ay tila ba ayaw niyang pag-usapan ang mga bagay na ito. Kaya nga nung nagpapaliwanag ito si Kalingap Dan, ay umiwas siya ng tingin dito kay Kalingap Dan. Kumbaga, ito ay pagpaparamdam o pagsasabi na ayaw niyang pag-usapan yung mga ganong bagay. Yun yung basa ko dito kay Joy. Kaya na syempre gustong magpaliwanag nitong si Dan. Gusto niya ipaliwanag yung side niya. Syempre ayaw niya na masisira yung tiwala sa kanya nitong si Joy. Kaya nga siya nagpapaliwanag eh. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? Kaya lang, yun nga, ang nakikita natin dito kay Joy ay ayaw niyang pag-usapan ang mga bagay na ito. Pero para sa akin, mga Kalingap, mga ka-business, ang mga ganitong bagay ay mas maganda ang pinag-uusapan para mas magkaroon kayo ng pagkakaunawaan. Para alam nyo sa isa't isa kung ano yung bawat opinion nyo sa mga ganitong usapin. Para sa akin lang yan, mga Kalingap, mga ka-business. At itutuloy natin. Bakit ka tumatalikod? Ha? Wala. Baka naapektuhan ka sa mga ginagawa nilang kwento. Hindi nga. Sa naapektuhan ka doon? Nasasaktan ka ba? Kasi sinasabi nila na may girlfriend nga ako. Yun? So, nga? Tara na po, ma-start na po yata, nag-iintay na yun. At dito nga ay tuluyan ng iniwasan nitong si Joy yung pag-uusap nilang yon ni Kalingap Dan. Kumbaga tuluyan yan ng iniwasan yung mga tanong ni Kalingap Dan patungkol doon sa mga lumalabas na issue. At ramdam natin dito, mga Kalingap, mga ka-business, na may bigat sa loob o sa dibdib nitong si Joy ang marinig yung mga ganong issue. Diba mga Kalingap, mga ka-business? Kasi kung hindi siya nasasaktan dito, hindi niya iiwasan ang mga ganitong usapin. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, mas maganda sana kung pag-uusapan nila ito na maayos. Para nang sa ganon, ay malaman nilang dalawa kung ano yung nasa loob nila sa isa't isa. At para sa akin, mga Kalingap, mga ka-business, sa isang relasyon ay mas kailangan nyo ang patatagin ang tiwala nyo sa isa't isa. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? Mas maigi na mas patatagin nyo ng todo ang pagtitiwala nyo sa isa't isa. Nang sa ganon, ay hindi kayo maapektuhan sa anumang issue na ibabato sa inyo. Lalo na nga, at kayo nandito sa mundo ng social media na napakaraming mata ang nakabantay sa inyo. Napakaraming basher
ang maglalabas sa inyo ng issue para sirain ang maganda nyong samahan o yung magandang takbo ng inyong relasyon. Di ba? Pero dito mga kalingap, mga ka-business, ay syempre hindi tinantanan nito si Kalingap Dan ang na makausap sa ganitong bagay o sa ganitong usapin itong si Joy. Ito tuloy lang natin. Joy, ano? Hindi ka na nagsalita. Galit ka? Ma'am, medyo napagod lang po. Pagod ka lang? Pero ba't nag-iba yung mood mo nung sabi ko tungkol sa issue? Ha? Baka mamaya naniniwala ka. Naniniwala naman ako sa iyo sa mga sinasabi mo. Yan naman yung pahayag ni Joy. Naniniwala daw siya doon sa mga sinasabi nitong si Kalingap Dan. Kaya maaaring nasasaktan lang talaga siya na naririnig yung mga ganong issue. Siguro ayaw lang talaga niyang pag-usapan yung mga bagay-bagay na yon. Dahil medyo masakit o kumukurot sa kanyang damdamin sa tuwing maririnig niya yung issue na yan. Yun yung sigurong dahilan kung bakit gusto ni Joy na iwasan na lang ang mga ganitong topic. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Ito tuloy lang po natin. Basta Joy, promise ko sa'yo na nagsasabi ako ng totoo na walang katotohanan yung mga ginagawa nilang issue. Basta mahalaga, di ba? Naniniwala ka. Di ko na masisiraan yung tiwala mo, syempre. Yun yung iniiwasan ni Kalingap Dan. Kung bakit gusto niya makausap itong si Joy o bakit gusto niya magpaliwanag dito kay Joy patungkol dun sa mga issue. Ayaw kasi ni Kalingap Dan na masira ang tiwala sa kanya nitong si Joy. Yun yung talagang main purpose niya doon. Dahil nga mahal niya si Joy eh. At pag mahal mo yung isang tao, syempre ayaw mong masisira ang tiwala niyan sa'yo. Di ba mga kalingap? Mga business. At yun nga, ang naging pahayag naman doon ni Joy ay naniniwala naman siya sa mga sinasabi nitong si Kalingap Dan. At yun naman yung maganda doon. Kumbaga, pagpapahayag lang yon na may tiwala itong si Joy dito kay Kalingap Dan sa mga sinasabi nitong si Kalingap Dan. At yun yung pinakang importante. Yung tiwala. Eto, tuloy lang natin. Ano na lang, pwede pa request na lang ng yakap, pahag, para gumaan yung pakiramdam mo. Okay lang. Sige. Naks naman. Para-paraan ka din eh. Kalingap Dan eh. O, diba? Para-paraan para makayakap naman. Pero okay lang yan. Sa isang o sa dalawang taong nagmamahalan ay ika nga yan yung pinakamasarap na pagko-comfort. Ang isang masarap na yakap o hug. Diba? At hindi naman tumanggi dito si Joy at pinagbigyan niya itong si Kalingap Dan doon sa hiling nitong isang yakap. Diba? At yun, paano po mga kalingap, mga ka-business, siguro hanggang dito na lang po itong ating reaction video patungkol nga po dito sa Danjoy. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos ay syempre lagi po natin paalala na wag lang po natin kakalimutan patuloy na suportahan ang ama ng kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po si Kalingap Rob at syempre ganon din si Ate Edna Vlog ang may bahay po ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon na din po ang may bahay ni Kalingap Rob na walang iba po kundi si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre ganon na rin po mga kalingap, mga ka-business, ang lahat ng kalingap partners at lahat ng kalingap reactors. Yon, support po natin yan. At isama na rin po natin sa patuloy po natin susuportahan ang ka-business family, ka-business official, Papa Dins TV. At syempre ayun yung pong lingkod, Anime Reactors TV. At yun, ipaglalambing ko din po sa inyo na suportahan din po natin yung mga kaibigan kong vlogger. Andyan po si Mama Erlinda Official Vlog, Blessful Balance,
Pretty Mine na 143, Jewel Channel, Nana Channel TV, Alminda Mix Vlog, syempre, Kalingap Turak, Annalisa Reality Vlog, Taong Gala, Ma'am Fleurs Channel. Kasamahan ko po yan sa Kalingap at sa Ka-Business Reactor. At ganoon din po sila Mama Dindin Mix Vlog, Nora Mix Vlog. Yan, suportahan lang po natin sila, mga Kalingap, mga Ka-Business. At yun, sa mga hindi ko pa nabanggit, ay pasensya na po, hindi ko maalala yung iba. At yun, paano po, God bless po sa ating lahat, mga Kalingap, mga Ka-Business. And I love you all. Bye-bye.